hindi ko malaman kung paano nangyari na walang nagiging pag-uusap between doon sa mga lot owners tsaka sa side ng mag-acquire, which is kami yun. Na magsimulang umusbong ang turismo sa isla ng Boracay, siya ring pagsulpot ng mga eroplanong naging pangunahing transportasyon ng mga turista. Hanggang sa naging daan ito para magka-interes ang gobyerno at pribadong kumpanya na tuluyan na itong i-develop. Ngunit hindi lahat ng pag-unlad ng isang komunidad ay kasama ang mga tao. Malimit nito, maraming naapektuhan at napag-iiwanan. Nalulungkot talaga ako sa nangyayari dito sa amin. Hindi na makaisip kung ano ang aming gagawin dahil sa presyo na ibinigay sa amin, aanhin namin yun kung hindi sapat yun na makatayo kami ng aming bahay. At ako nga ang president ng aming samahan ng pagsasaka, wala na kaming sakahan dahil naapektuhan din ng development ng airport. Nakikita ko ang kahirapan na darating sa mga naapektuhan sa mga henerasyon namin. Kaya kawawa talaga ang aming mga apo. Yun ang parang hindi ko tatanggapin na makikita ko sila na naghihirap. Kaya mga ahensya ng gobyerno, maawa naman kayo. Kayo nga mga leader ng mga ating nasyon, ng mga bayan o barangay, tulungan mo at tingnan ninyo kung ano ang nangyayari sa ating barangay, sa ating komunidad. Dahil kami mahirap, talagang walang puwang sa gobyerno ang mahihirap. Sapagkat walang naganap na public hearing o consultation tungkol sa proyekto, marami ang nalito, natakot at nakaramdam ng panloloko sa kamay ng Kaap at San Miguel Corporation o ng Transair Development Holdings Corporation. Ito, taga Transair, na may dalang papel, draft po yun ng certification na nagpapatunay na sila po raw ay nag-public hearing tungkol sa development project ng airport. Humingi rin po sila ng kopya ng minutes ng meeting at attendance, pero hindi sila pinayagan ni Kap. Hindi naman po talaga sila na kapag public hearing o nag-attend ng General Assembly meeting. Pinadalan kami ng mga letters, lot owners na apektado yung lupa namin sa expansion ng airport. At pinasasubmit kami, pinareport kami sa office, hindi sa Kaap, kundi doon sa San Miguel. Ang proseso ng pag-acquire ng lupa sa Katiklang Airport ay parang mayroong anomalya ba? Kasi unang-una ang una kasing bundok yung nagiba. Bilili naman na nila doon ng medyo okay naman ang presyo. Mayroong mga 1,000, mayroong man ng sobra 2,000 plus. Pero sa ngayon, ang nangyari na, gusto na nilang bilhin ang lupa ng 1,000 parang flat na ba? Bundok man, residential, or commercial, gusto na nilang bayaran ka ng 1,000. Parang hindi naman yun katanggap-tanggap. Kung sino lang ang makatulong sa amin na imbestigahan naman ang sistema ng pag-acquire ng lupa sa airporto. So sa ngayon, kami parang
squatter na kami dito. Lalo na ako na may malaki akong kita dyan sa negosyo ko sa lupa ko, nawala na ako ng pagkakitaan ng pamilya ko. So parang yan ang ng lupa dito ang San Miguel o Transair pero tag 1,000 lang. Paano kami mabubuhay sa 1,000 lamang? Dahil sa sitwasyon, maraming beses na ipinatawag ng Sangguniang Bayan ng Malay at ng Barangay Katiklan ang Kaap o San Miguel para mabigyang linaw ang nangyayaring gipitan sa pamimili ng mga lupain sa mga residente at base na rin sa tensyong nangyayari, ngunit hindi ito napaunlakan. Nagpatuloy pa rin ang pagpasok ng Transair sa mga lupain, may writ of possession man o wala. Hanggang sa nabuo ang lot owners sa palibot ng airport noong May 12, 2015. Dito, inirekomenda ng grupo sa pamunuan ng barangay na gumawa ng resolution na hingin na ang kopya ng aprobadong plano o master plan sapagkat nalilito na ang mga tao kung hanggang saan ang aabutin ng pagpapalawak ng airport at kung wala ba talagang relokasyon para sa mga tao. Hanggang noong June 3, 2015, nagpaunlak ang Kaap na humarap sa mga tao para ipaliwanag ang plano. Doon hayagang sinabi ni Mr. Raul Glorioso na walang batas para sa mga lot owners na maaapektuhan pagdating sa relokasyon. Sa squatters lang daw meron, na siyang ikinagulat at ikinigalit ng mga tao. At hindi lang 300 meters ang ilalawak ng airport, kundi aabutin ito hanggang 380 meters. Nag-alabi kami sa SB, sinabi nga ni Engineer Glorioso na wala daw batas sa formal settler. Sa informal settler lang daw may meron. So, paano na kami ngayon? Tulad din ng mga nakaraang araw, sinabi ng taga-Kaap din na si Bravo, Atty. Bravo, na imbis natira pa kaming lupa, atras din sana kami. Sabi na Atty. Bravo, hindi kasi may pisto pa daw. So, anong silbi ng lupa na natitira sa amin ngayon? Saan kami titira? Siguro talaga squatter na nga siguro kami ngayon. Baka balang araw sa gilid na kami ng kalsada titira. Dumating ang araw na ikinatakot ng husto ng mga tao. September 9, 2015, pinasok ng mga Blue Guards ng San Miguel Corporation ang lupain ni SB member Honorable Manuel de los Reyes. Sabisa na rin ang writ of possession na inisyu sa kanila. May mga letters kami na kung kami ay payag na letters na natanggap na kung payag kaming i-donate o kung hindi namin kami payag i-donate, bilhin na lang ng gobyerno according sa zonal value ng BIR na masyadong mababa na hindi katanggap-tanggap. Kami pumayag, dumating na sa amin ang summon ng korte na under expropriation case ng lupa namin na pumunta naman kami, pero ang representative naman ng Kaap ay hindi naman umaattend. Tapos parang notice o na mayroon na kaming writ of possession na later on inaano na kami, inorderan na ibakit yung property namin. Ang feeling namin parang kaming ginigipit dahil pinapaalis na kami sa aming lupa na nabigyan lang kami ng initial payment na hindi sapat sa aming paglilipat. Nakaramdam ng matinding depression at harassment si Honorable de los Reyes sapagkat pilit siya at ang kanyang pamilya na pinapaalis sa lugar kahit walang-wala silang malipatan.
Pinagbigyan ang pakiusap nilang bigyan siya ng kaunting mga araw para lang maisaayos ang kanilang malilipatan. Ngunit bantay sarado ang pamilya nila sa loob at labas ng property ng mga armadong security guards na animoy mga kriminal ang turing sa kanila. Ito ay lubhang ikinatakot ng buong pamilya lalo pat puro mga babae ang nasa loob ng kabahayan. Nagdulot din ito ng takot sa mga bisitang naka-check-in sa kanilang negosyong lodging houses at ganoon din sa mga pasyenteng pumapasok sa klinika ng dentista nitong anak. Ikinagulat ito ng mga tao at parami ang nagpaabot ng simpatsya sa konsehal. Ngunit walang simpatsya buhat sa lokal na gobyerno. Aksyon ang barangay at saka yung municipal dito sa amin eh. Dapat nga protektahan kami, wala naman nagprotekta sa amin. Paano ba yun? Saan kami pupunta? Ito ang nagtulak sa mga tao upang magkaisang sumigaw at ipaabot sa lahat ang sakit na kanilang nararamdaman at ang mensaheng nais nilang ipaalam sa kinauukulan. Wala naman silang tulong sa amin. Nung nagrally kami formero, wala naman nag-support sa amin, bisan yung municipal o ang barangay, wala naman at saka dinilit pa yun, nawala pa. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Live your story. Nakita ko yung kanilang protesta na talagang silent protest na may prayer na sana pakinggan naman yung mga lot owner. Dahil nakikita ko naman na yung protesta hindi naman violent protest yun kundi prayer rally na nagpapakita lamang ng kanilang kalooban, no, na yung mga hinahinaing nila na mabigyan naman sana ng pansin, no. Medyo agrabyado naman yung mga constituent namin sa palibot ng airport, lalong-lalo na yung mga lot owner, no, na medyo hindi naman satisfied sa mga ginagawa ng Transair saka yung Kaap. Kasi sino pa naman hindi ma-develop ng isang lugar kung naaayon naman, no. Ang tinatawag natin isang everybody's happy, no, na hindi naman sa ganung paraan na parang may kunting harassment, na parang hindi maganda na makita ng mga kasettlement namin dito sa Katiklan na sila po ay nag-donate ng lupa na paraya dahil para gamitin yung Katiklan Airport, no. Pero sa ngayon, sa nangyayari during the silent protest, no, natawag na prayer, may prayer na ngayon, hindi naman violent yun kaso lang medyo hindi maganda yung nangyayari. Parang hindi ayaw pagbigyan na ilabas yung saloobin na kasi Mario ko dito sa Katiklan. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, where clouds roll by. For you
nag-join kami itrali para mapaabot man namon ang amon nga ginapangayo para mabatian man ang amon nga mga hinanaing. Nakilala ng grupo ang Akbayan noong ginanap ang protesta. Sila ang tumulong upang maikonekta ang grupo sa mga ahensyang naririto ngayong araw. Naganap ang unang interagency dialogue noong October 2, 2015 sa Manila sa pangunguna ng National Anti-Poverty Commission. Doon na ipresenta ang isyu ng Katiklan Airport. Naimbitahan rin ang grupo sa sangguniang panlalawigan upang kilalanin ang nangyayari sa Katiklan. Marami ang tumuklas at nakinig sa problema ng mga residente buhat na ito'y simulang mag-ingay. Kabilang na dito ang Commission on Human Rights na nagkumpirmang may displacement na nangyayari at may naapakang karapatang pantao. Dumating rin ang Presidential Commission for the Urban Poor na nagsabing may nadadamay na less privileged o informal settlers na dapat sana'y may nakahandang programa para sa mga ito. Halimbawa, kung kukunin ng airport itong tinitirahan namin, mayroon ba silang lalagyan para sa amin? Ano ba ang itutulong ng gobyerno sa amin na mahirap? Eh paano yung mga anak namin, saan namin lalagay? Wala ang kaming tirahan. Matulungan kami saan kami titira sa may-ari ang lupa dito. Ano ang maitutulong nila? Habang tumatagal, maraming tao ang nadidisplace. Maraming nawawalan ng hanap buhay at pangkabuhayan. Maraming nawawalan ng tahanan at ang pinakamasakit, maraming nagkakahiwalay na pamilya. Nag-acquaint ng project dito sa sa Katiklan, dapat naman bayaran. Wala namang kaming wala kaming problema. Mabuti nga ang improvement. Kaso lang dapat bayaran naman kami sa tama, di ba? Kailangan namin yun eh. Tama lang ang presyo nga makapalit lang. Kung wala naman bayad, di palitan na lang nila sa amin yung lupa namin at saka kung ano kinuha sa amin, bahay o dyan, ganun din ang ibalik sa amin para mayroon din kaming matitirahan. Paano yung mga anak namin, yung mga apo namin, saan sila titira, di ba? Ano nga ba ang totoo sa likod ng proyektong ito at bakit hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno ang epektong idinulot nito sa mga residente? Bakit hanggang ngayon ay hindi maipakita ang approved master plan o concession agreement? Ang concession agreement po approved po sa taas. Binaba po papunta sa level namin. Kaya marami hong pagkukulang. Sa side namin technically, galing dapat sa baba papuntang taas. So mali na kagad yung concession agreement. Sinabi niya, gumawa ka ng runway para sa international standard para sa Airbus, pero ganito lang kalapad. So nung bumili ng San Miguel, tuwang-tuwa si San Miguel kasi akala niya profit ito. Naghirap din sila. Mas lalo kaming nahirapan. Kasi yung concession agreement magulo. Sabi ng gumawa ka ng airport na international standard. So 300 yun. No question. Pero sabi din ng concession agreement hanggang 150 lang. So away kagad. Sana magsukat kami, i-layout yung sino yung naganap ng plano kanina, walang plano, 190. Yan po yung 190. Yan yung approved concession agreement. Diyan lang ang unang concession agreement na na-approve. Yung 150 na with. Kaya naging 190 yan. May 20-20 bago yung bakod. Hindi ko malaman kung paano nangyari na walang nagiging pag-uusap between doon sa mga lot owners tsaka sa side ng mag-acquire, which is kami yun. Ang iniisip ng mga nakatira or mga may-ari, San Miguel lahat, kasi grabe yung San Miguel sa promotion. Sila. Hindi nila sinabi na gobyerno po ang bibili. Pag lalaki pa ito eh. Tapos walang nagsasabi. Yung master plan, wala din po kami.
Kasi nanghingi kami sa Transair ng kopya, wala silang maibigay kasi binabago pa nila para sa 300. Ipakita ngayon ng aproba master plan ng project nito. Marami na rin dito ang nagtataka hanggang 2012 pa yan na pa yung kaso, hanggang ngayon wala pa rin, 2016 na. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim.